bawalan. Yun. From Bernardo, yung performance ni VP Sara sa DepEd secretary ay katulad lang ng gagawa ni PBBM sa Department of Agriculture. O 'di ba pareho lang sila ni PBBM. Kung sa tingin niyo palpak si VP sa DepEd, ganoon din si PBBM sa DA. Sa palagay mo po ba hindi palpak si PBBM sa as DA secretary? Hindi. Hindi. Bakit? Paano ba natin kasi masasabi na palpak? Dahil mahal ang presyo ng bigas? Tanong, bakit nagmahal ang presyo ng bigas? For sure, alam niyo ho yung sagot doon, 'di ba? Oh. Hindi ho kasi masasabi natin ang presyo ng mga bilihin, lalo na yung may kinalaman sa agrikultura, ito po ay magre-reflect na bilang performance ng presidente o ng secretary nito. Ang Department of Agriculture, for everybody's information, ay ito pong industriya ng agrikultura o anumang industriya, mga kababayan, kapag ito po ay napabayaan, ang ending po nito, matagal po itong maremedyohan, matagal itong maayos. Kahit ano dyan, o kahit gamit nyo na lang O, lamesa nyo, putulan nyo ng isang paa. Di ba? Gano'n nyo kadaling pinutol, binali ang paa niyan. Siguro in just less than 3 minutes, putol ang paa. Ayusin nyo para magamit nyo ng normal. I doubt kung matapos nyo ng 10 minutes yan. So this is what I was saying. Pag pinabayaan ng isang ahensya ng gobyerno o kaya ang isang industriya, napakahirap po. Kasi paano mong kukumbinsihin yung mga tao na sila ay dapat na magbalik uli sa farming. Kung nabenta na nila yung mga properties nila, nabili na pala ng mga Villar at ng iba pang mga developers, 'di ba? Naging subdivision na dahil sa desperation nila na hindi sila natutulungan ng gobyerno. Kaya sama-samantala sila ng mga incheck, 'di ba? Mabaon sa utang at mailit ang kanilang property, ibenta na lamang nila. Siyempre, sa side ng bagong gobyerno na gusto niyang ibangon, buhayin muli ang industriya ng agrikultura, hanap sila ng ibang mga paraan dahil hindi po tama na manatili tayong asa lamang sa importation. Pag nag-import tayo ng mag-import para bumaba ang presyo ng bigas, ang maapektuhan naman ito, inflation rate naman natin. 'Di ba? Magmura man ang bigas pero yung ibang mga presyo ng bilihin, tataas naman. Di wala rin kwenta, lalo lang din napahamak yung purchasing power ng pera natin. Hindi naman pwede puro na lang bigas ang kainin natin. Di ba? Paano naman ang presyo ng yosi? Hindi ako nag-yosi. Ibig sabihin ng ibang mga commodities, di ba? So, unti-unti ho yan. At iba naman po yung tawag yan, ginawa kasi nung nakaraang DA nakaraang DA secretary natin. 'Di ba? Nakaraang administrasyon. Ilan yung naging DA doon? Nagkaroon nga sila ng magaling na DA secretary, si Manny Piñol. Ang problema, yung sinasabi ko, it takes time. Para kang nagtanim, you need more time para mapabunga mo, mapayabong mo yung iyong pananim. Hindi ito isang milagro na parang tipong pag-upo ng presidente, katulad ng sinabi ng isang vlogger, magbabago na ang lahat. Ibibigay ni BBM ang kanyang mga ginto para bayaran ang utang ng Pilipinas. Anak ng putya. Hindi po ganun. Okay? Katulad din po yan sa DepEd. It takes time para po maayos ang ating sistema. Ganon din po yan sa Department of Agriculture, Bernardo. Okay? O sabi ni Seji, yung rice tarification ng pagbibenta ng NFA sa panahon ni Digong sa middlemen ang ilan sa dahilan. Ouch. Okay, rice tarification naman, ito nga, naging solusyon nila para hindi po maging nationwide ang pagtaas ng presyo ng bigas na 70 to 80 pesos na naitala nga dun sa may Sultan Kudarat at sa ibang bahagi ng ating bansa. So that's why they come up with rice tarification law, yung RTL 2019. It was an amendment sa dating existing law na related dyan.
Now, um, may protection din naman kung tutuusin, ang, kung talagang gusto nating mapababa ang presyo ng, mga bilihin sa bigas, tanggalin yung tariff. Tanggalin lang yung tariff sa totoo lang. Kasi buwis po 'yan, na pinapataw ng gobyerno sa mga ini-import natin. 35% 'yan. So just imagine 35% naka-inject doon sa presyo ng bigas na binibili natin, yung commercial. Pero ang tanong ito, ang rice tariffication law kasi, meron itong, RCEP, yung Rice Competitive Enhancement Program, kung saan binibigyan nila ang mga beneficiaries na less than 2 hectares ng mga ng mga equipment na magagamit sa pagsasaka o sa anumang bahagi agrikultura. So doon naman po napupunta yung halaga na lumagpas po sa kita ng gobyerno na 10 billion pesos mula po sa importation. Babaha ang bigas dito, dadami yung bigas dito. Tapos ang gobyerno naman ang bumibili ng bigas mula po sa mga magsasaka natin. Oh. Ang tanong ito, ah, bilhin pa kaya yan ng mga magsasaka bilhin pa kaya ng gobyerno yan sa mga magsasaka kung mas mura nilang makukuha dun sa mga imported? Oh, 'di ba? Kaya nananatili naman po etong, para ma-maintain talaga yung, inflation natin. So, hindi po nila 'yan binababa ang, tawag dito, yung, taripa para rin meron pong sinasabi nilang proteksyon para sa mga local farmers natin. Pero isa pong malaking bagay rin 'yan, kumikita po ang gobyerno natin mula po diyan sa buwis, diyan sa taripa na ipinapataw. Okay, and after all, gobyerno naman ang bumibili sa mga magsasaka. So, ano pang hinihintay nyo? 'Di ba? Magtanim na ng palay. Andiyan na ang gobyerno, yan ang customer ninyo o magiging customer. Yung kay dating Pangulong Duterte, nangako siya noon. Kay PBBM, pinangarap niya, mas realistic naman ito, na pinangako niya, pinangarap niya na mapababa ang presyo ng, bigas, 'di ba? Sa 20 pesos. Kay dating Pangulong Duterte, ano sabi ni ano, tumaas ang bilihan ng palay sa panahon ni PBBM na 25 pesos per kilo ng palay compare sa 7 to 11 pesos nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Correct. Kay dating Pangulong Duterte, pinangako rin niya na ang target niya ay mapababa ang presyo ng, bigas ng 7 pesos. Ang tanong, napababa ba? 'Di ba? Totoo, napababa naman po. Lilinawin ko lang, hindi naman po niya pinangako na gawing 7 pesos per kilo ng bigas. Ang ibig niya sabihin doon, sa SONA niya, nung sinabi niya yan, ma-reduce yung presyo. Ibig sabihin, mabawasan ng nagkakahalaga ng up to 7 pesos ang presyo ng bigas. So kung pumapalo ng 70 pesos, o edi maging 63 na lang, napaba